Ang pag-aasawa ay isang uri ng relasyon na palaging nagbabago. Maging ang pag-uugali, emosyon, tumataas, bumababa, at kung paano tayo tratuhin ng ating mga asawa. Ayon kay Dr. Gary Chapman, sumulat ng The 4 Seasons of Marriage, meron tayong 4 na panahon ng pag-aasawa. Una, winter or taglamig, spring, summer, and fall. Ang lahat ng pag-aasawa dumaraan sa iba't ibang panahon ng kanilang buhay. Ano-ano ba ang kaibahan ng bawat isa? Paano mo malalaman kung kayo pala ng asawa mo ay dumaraan sa winter marriage, spring, fall, or summer? Let's talk about the winter marriage. Ano bang ibig sabihin ng winter season sa inyong mag-asawa? Naalala ko nung nasa USA pa kami nakatira, winter is my least favorite season of the year. Napakahirap pag winter, napakalamig, ang hirap magbiyahe, madulas ang kalsada, nagbibitak-bitak, nagbibiyak-biyak ang mga labi ko, ang gaspang ng buo kong katawan. Likewise, sa ating pag-aasawa, winter means bitterness, coldness, harshness, yung nag-iba ang pakikitungo mo sa isa't isa, naging ang dating mainit na pagmamahalan, naging malamig. Parang yelo. Nung dati, nag-iingat ka na wag mong masaktan ang asawa mo sa pagsasalita. Ngayon, wala ka ng pakialam masaktan man siya o hindi. At higit sa lahat, punong-puno ka ng bitterness. At dahil dito, nauuwi ito sa sama ng loob. At ang mga bitterness na to nauuwi sa resentment. When you say winter season, this is the time of difficulties in life, in your marriage. Yung ba ang hirap pakisamahan ng asawa mo? Ang hirap kausapin, hindi kanya maunawaan. Yung dating pagmamahal niya sa'yo, yung lagi siyang masaya, sweet, nag-iba, naging matamlay, maging malamig ang pakikitungo niya sa'yo. Nawala yung sparkle, kislap sa kanyang mga mata. Hindi na niya naaalala yung mga importanteng okasyon sa buhay ninyo like your anniversary, your birthday. Laging wala sa bahay, iniiwasan ka at gabi na kung umuwi. Ang tanong, how do you deal with winter season in your marriage? Paano mo malalaman kung nasa winter season ka na pala? Ano-ano ang mga sintomas, katangian, karakteristik ng winter marriage? Number 1 sign, difficulty. Lahat mahirap. Mahirap siyang pakisamahan, mahirap kausapin, mahirap umunawa, close-minded. Number 2, coldness. Ang lamig ng asawa mo. Ang lamig ng pakikitungo sa'yo. Yung pag tinitignan ka, ang lamig ng mga titig sa'yo. So my question to you, dear listener, how's your relationship with your spouse? Malamig ba? Yung magkatabi kayo sa higaan o pareho kayong nakaupo sa silya, nanonood ng TV pero walang imikan. Parang deadma lang. Wala yung init ng pagmamahalan nyo sa isa't isa. Number 3, symptom, harshness. Yung ang lupit, ang sakit ng magsalita. Yung pag-uusap nyo palaging nauuwi na lang sa pagtatalo, sa pananakit. During our first year of marriage, dumaan kami ng asawa ko sa winter season. Yung simpleng pag-uusap, nauuwi sa pagtatalo, sama ng loob ang resulta. Natutulog ang asawa ko sa labas, sa sopa. Natutulog ako mag-isa. Nung nangyari yun, sinabi ko sa sarili ko, kung lagi kami magtatalo, kung hindi naman niya ako nauunawaan, what's the use of talking things out? Kaya nagkaroon kami ng Cold War. Kapag nagkakasalubong kami sa loob ng bahay, walang imikan, patingin sa sahig. Pero na-realize ko in the process, hindi ito nakatulong sa aming pag-aasawa. At least lumala ang sitwasyon na apektuhan ang relasyon ng aming mga anak. Kaya ang tanong ko sa iyo kaibigan, paano ninyo aayusin mag-asawa ang relasyon ninyo kung andun na kayo sa winter season? Silence ang susunod na sintomas ng winter season ng inyong pag-aasawa. Next, hindi ka na kontento. You're not happy with your marriage. Give up ka na. Hindi ka na masaya. Sexually and emotionally, hiwalay na kayo. Gusto mo na ng diborsyo, ihiwalayan. But I want to be honest with you. Hindi ito tamang move dahil kahit ilang beses kang magpalit ng asawa, yung problema mo, it will surface over and over again. Kasi hindi mo inaayos yung ugat ng problema. Kung hindi maayos, ang problema nyo, maaring tumagal ito ng 1 linggo, buwan, or worse, it may last for years. Ano ba ang pinagsisimulan o pinag-uugatan ng winter season na mag-asawa? Bakit ba dumaraan o nagtatapos ang dating masaya, mainit na pagmamahalan sa winter season ng pag-aasawa? Ang unang dahilan, pain, hurt, yung nasaktan ka,
yung asawa mo na nasaktan ka sa sinabi ng asawa mo, hindi siya nag-sorry, pinahiya ka sa harap ng mga anak mo o sa mga biyanan mo dahil hindi niyo pinag-usapan ang problema, ang issue, ang nangyari na baon ito sa kailaliman ng iyong puso. Hanggang hindi ka na kumikibo, nagre-retreat ka na, nagtatago ka na sa kwarto, lumalayo ka na sa asawa mo because you felt disrespected, rejected, angry, and disappointed. And then you will start feeling alone. Ang mararamdaman mo, mag-isa ka na lang, wala ka ng asawa, then susuko ka na dahil para sa'yo wala nang pag-asang mabago pa ang inyong sitwasyon. Kahit mahirap ang sitwasyon ninyong mag-asawa, kailangan pag-usapan, kailangan ayusin ang sitwasyon, upuan at pagtuunan ng atensyon ang ganitong problema. Kailangan maliit pa lang, dapat nang ayusin. Sabi nga ng mga Amerikano, deal with the elephant in the room. Ibig sabihin, huwag kang magkunwari na okay lang kayo na wala kayong problema. Kaya as much as possible, wag nang patagalin ang problema. Upuan at pag-usapan ninyong mag-asawa. Talk things out. Don't ignore the elephant in the room. Mag-usap kayo, pag-usapan nyo, mahirap man, masakit man, ilabas ang lahat ng nasa iyong puso.